Magandang araw, kaibigan. Pag-usapan natin kung ang pagiging deboto, ito ba ay mabuti o masama? Sa unang tingin, kahanga-hanga ang ginagawa ng maraming mga deboto ng itim na Nazareno. Hindi nila alintana ang pagod, sakripisyo at pakikipagsiksikan para lamang matupad nila ang panata nila. May mga nagsasabing kaya sila naging deboto ng Nazareno ay dahil sinagot ang dasal nila. Ang iba naman ay pinagaling o may kahilingan sila na gusto pa nilang matupad. Sa pagpapasimula natin, bigyan muna natin ng kahulugan ang salitang deboto. Ano nga bang ibig sabihin ng pagiging deboto? Ayon sa isang definisyon, ang deboto ay isang tao na may malalim na pananampalataya, masigasig at tapat sa pagmamahal, pagsamba, at pagsali sa mga ritual ng kanilang pinaniniwalaang Diyos, santo o relihiyon. Na kung tutuusin, gusto naman talaga ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng malalim na pananampalataya sa Kanya o maging deboto. Na simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ng Biblia, iniutos na ng Diyos sa tao na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. Matatagpuan ito sa Matthew 22:37 to 38. At gayon din ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 and verse number 5. Now, kung ito ang gusto ng Diyos na gawin ng mga tao, ang tanong, gaano ba natin minamahal ang Diyos? Siya ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin? O mas marami pa tayong inuuna bago ang Diyos? Handa ba tayong matuto sa Diyos, makinig at sumunod sa kanyang mga salita? Tanda natin na ang batayan ng katotohanan ay ang salita ng Diyos, ang Biblia, hindi ang ating pakiramdam, sari-sariling paniniwala o sabi-sabi ng mga tao, kahit pa ng simbahan o ang nakagisna nating tradisyon. Ayon sa John 17:17, pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung ang salita ng Diyos ang katotohanan, dahil ang Diyos ay katotohanan, anumang lihis o taliwas dito ay hindi natin pwedeng ituring na totoo, kundi kasinungalingan lamang. Isa pa, batay sa karakter ng Diyos, siya ang dapat nating paniwalaan, hindi ang kung sino paman. Ayon sa Romans chapter 3 verse number 4, mananatiling tapat ang Diyos, maging sinungaling man ang lahat ng tao. Kapag may dalawang prinsipyong magkasalungat, halimbawa, may sinabi ang Diyos, pero iba naman ang sinasabi ng tao, maliwanag na ang Diyos at ang kanyang mga salita ang dapat nating paniwalaan dahil siya ay tapat at totoo, samantalang ang tao ay palaging nagkakamali at napakaposibleng magsinungaling. Balikan natin ang utos ng Diyos na dapat ibigin natin siya ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip ayon sa Matthew 22:37. Pero ang tanong, bakit naman hindi tama ang debosyon ng marami, ibinibigay naman nila ang lahat para lang makasama sa prosesyon? Kahit nga ang matinding pagsasakripisyo ay ginagawa nila, matupad lang ang kanilang panata. Isa pa, napakatagal nang ginagawa ito ng milyon-milyong deboto. Hindi ba mahalaga ito sa Diyos? Muli, hindi kung gaano karami ang naniniwala o kung gaano katagal na itong pinapaniwalaan, kundi ano ba ang sabi ng Diyos sa kanyang salita. Ito ang pinakamahalaga. Ngayon, kailangan nating maintindihan ng una at pinakamahalaking dahilan kaya hindi tama ang ganitong debosyon sa itim na Nazareno o sa iba pa mang imahe ay dahil ang Diyos mismo
ang nagbawal sa ganitong uri ng pagsamba at debosyon. Ulitin natin, ang Diyos mismo ang nagbawal sa ganitong uri ng pagsamba at debosyon. Malinaw ang sabi ng Diyos sa 10 kautusan na matatagpuan natin sa Exodus chapter 20. Sa verses 3 to 6, iniutos ng Diyos, "Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba." Maliwanag na ayaw ng Diyos na may iba tayong sinasamba maliban sa Kanya na totoong Diyos. Ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan sa langit man, sa lupa o sa tubig. Ano ba ang mga rebulto na sinasamba ng mga tao? Hindi ba gawa ito ng kamay ng tao? Na para ipakita ng Diyos ang galit niya dito, sinabi pa niya sa verses 5 to 6, "Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin." Napansin niyo ba na ang pagsamba sa Diyos gamit ang mga rebulto na ginawa ng kamay ng tao ay itinuturing ng Diyos na pagkakaroon ng puot sa Kanya, hindi pagmamahal. Nakabaliktaran ito sa iniisip ng marami. Kaya may parusang nakalaan ng Diyos para sa kanila. Now, sa kabilang banda, may mga nagmamahal sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Kanya na handang sumunod sa Kanyang mga utos. At sabi sa verse number 6, "Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko." Tandaan natin na ang totoong pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod din sa Kanyang mga utos, hindi ang pagsalungat o pagrerebelde dito. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Griego na kausap niya sa Athens ay ganito, "Huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto, pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao." Mula sa Acts chapter 17 verse 29. Pero bakit? Kasi nga, dahil ang Diyos ang pinakamakapangyarihang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, kasama na ang tao. Sa verses 24 to 25, binabanggit pa, "Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa. Kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin." Pansinin niyo po mga kaibigan, mukha bang makapangyarihan ang dinudumog ng karamihan sa kanilang prosesyon o kailangan pang buhatin at itulak? Now, maliwanag sa Psalm 115 verses 3 to 8 na may dalawang klase ng Diyos, ang tunay na Diyos at ang maling Diyos na tinatawag na Diyos-Diyosan. Sabi po sa talatang 3 hanggang sa susunod, "Ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad at hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan."
Maliwanag na ang rebulto na ginawa ng tao ay walang kayang gawin na kahit ano. Eh, bakit pa sinasamba ng maraming tao? Ang sagot, dahil sa pagkabulag ng tao sa kasalanan. At mas gusto rin ng marami na sundin ang kanilang sarili, ang kanilang mga tradisyon, kaysa sa tunay na Diyos na nagbigay ng ganitong mga salita. Kaya sigurado ang paghatol ng Diyos sa kanila. Sabi sa verse 8, ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila, gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. May paghatol ang Diyos. Kaya kung tutuusin, mas mabuti pa na magsisi tayo sa ating kasalanan at aminin nating tayo nagkamali at tumalikod sa maling paniniwala kaysa panindigan natin ang napakatagal ng kamalian ng marami. Ayon sa pahayag, Kabanatang 21, talatang 8, ngunit ang mga duwag sa mga hindi na mga nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayon sa Revelation 21:8. Ang tanong, handa ka bang magsisi ng iyong kasalanan, kaibigan, at kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Hindi ang mga rebulto na ginawa ng tao. Ayon sa 1 John chapter 5 verse 20, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo ang tanging tagapagligtas at siya ngayon ay nasa langit sa kanan ng kanyang Ama. Dahil siya ang tunay na Diyos, siya ang may kapangyarihang magligtas sa sinuman sa ating mga makasalanan. Hindi ang mga bato o ang rebultong gawa ng tao. Lumapit ka sa Kanya ngayon sa pananalangin. Saan ka man naroon, kaibigan.